So, hello po mga ate ko. Meron po tayo dito ng isang client na nagtatanong po about G-Gibbs. Ang tanong niya is, paano po yun ma'am? Di ba hati po yun sa 3? 1K minimum per gastos. Meaning po, 3 times pagpapasa po sa'yo. Nagpapakonvert po siya ng 3K. Means, sa G-Gibbs niya po, may offer po si G-Gibbs sa kanya na 3K loan. Ito po yung tinutukoy niya. For example, is si 25K. Isipin natin na si 3K is si 25K. Ito pong 0 out of 3 ang tinutukoy niya po. Akala niya sa 3K is per 1K ang i-claim niya kasi i-divide by 3. Ayun po ang karamihan na hindi po nalalaman ng mga clients natin. Medyo nalilito po sila. So, nandito po ako para i-explain. So, for example, itong si 25. Si 25K is in-offer ni G-Gibbs kay customer para ma-avail niya yung loan. May 3 beses siya para magamit si 25K. Halimbawa, sa unang K. Sa unang loan niya, kinuha niya lang is 15K. Hindi magkakaroon na ng 1 out of 3 kasi nagamit niya na yung unang loan niya. 15K. Ilas natin si 15K kay 25K, meron pa siyang natitira na pwedeng utangin na 10K. O next day or next week or next month ang ilangan si ate ko. Eh di syempre, piniem niya na ako. Sabi niya, ma'am, kunin ko ulit yung natira kasi kulang yung budget ko. Pwede pa ba? Diba nung nakaraan natira si 10K, tapos may 1 availed loan na siya. Sabi niya, kunwari, kukunin niya si 5K ulit. So, nag-process na natin, na-transact na siya natin successful. Ang mangyayari, si 5K, ililess natin sa natirang 10K. Ang tira na lang is 5K. Then, ang mangyayari, 2 out of 3 availed loan na siya. Meaning, sa next time na pag-utang niya, magiging 3 out of 3 na po. Ibig sabihin, kapag naka 3 out of 3 na siya, kailangan niya muna matapos yung first loan niya. Regardless kung may offer ulit si G-Gibbs na 25K, 10K, or whatsoever the amount, kailangan niya muna ma-fully paid si first loan niya bago siya makakautang ulit. Ulitin ko po kung medyo magulo, 3 beses ka po pwede umutang kay G-Gibbs. Either hatiin mo po si 25K into 10, 5, then 10. Basta hindi pa napupuno si 3 loans availed mo. Advice ko lang po sa mga first time mangungutang kay G-Gibbs. Once po na opera na tayo ni G-Gibbs ng medyo malaki like 25K and so on and so forth, mas maganda po kung kinukuha nyo na to isahan kasi karamihan po kay G-Gibbs pag hindi po kinukuha lahat ng ino-offer niya, binabawi niya po. Meaning, ino-offer niya po sa iba pa niyang clients, sa iba pa niyang customer. Bigla pong bumababa ang offer. Also, para din kapag gusto nyo ulit mangutang, pwedeng yung i-fully paid ng isang biglaan lang. Kesa naman yung hiwa-hiwalay yung utang mo, hiwa-hiwalay din po ang babayaran nyo. And also, mahirap po siya pag gusto nyo na mag-fully paid at nag-aabang na po kayo ng bagong re-offer. Kaya mas better po kapag nilalahat at sinasagad nyo po yung limit nyo. Lalo na pag kinakailangan po. Pero, bago po magpa-convert ng G-Gibbs, siguraduhin po muna na legit po ang kausap. Kasi sayang naman kung mai-scam lang po kayo dahil mahaba-haba po ang terms ng pagbabayad ng G-Gibbs. Sa next vlog po, i-content po natin kung gaano kahaba ba ang mga terms ni G-Gibbs para i-pay yung mga utang natin. So, ayun lang. I hope may natutunan kayo. Message nyo lang po ako sa Facebook account. Here po, Anjas Repilierba, may blue badge po. Lalo na po kung gusto nyo magpa-convert at may katanungan po kayo regarding sa conversion ng G-Gibbs payment po. Thank you! Thank you for watching!